Guro, ang disipulo ay nag-aral ng mabuti sa bundok sa loob ng 13 taon. Ngayon, isang hakbang na lang, at makakamit na ang pagiging Diyos. Talagang ayaw kong bumaba sa bundok, para tuparin ang anuman sa kasunduan sa kasal. Tungkol sa kasal na ito, mas mabuti pang humanap ka ng iba. Ha 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 ha. Ang batang ito ay mailakas ng loob na bumaba ng lihim. Tungkol sa kasunduan sa kasal, hindi mo basta-basta maiiwasan. Ang mga bagay na ito ay nakatakdang mangyari sa iyo. Dapat ay may ganitong kapalaran. Xiaoran, talaga bang may kasunduan ka pang kasal? Na nandito sa bundok na templo. Ay, Xiaoran, mag-ingat ka. May magnanakaw. Ibigay mo yan sa akin. Ah. Sa wakas, gusto mo bang magtagumpay at maging Diyos? Paano ka naman makakaiwas sa mga pag-ibig? Anong ginagawa mo dyan? Bastos, saan mo ilalagay ang kamay mo? Miaoyi, Xiaoran, kakaunti na lang at madadapa ka. Ayos ka lang ba? Yung bag mo. Walang anuman. Hoy, tumigil ka. Oh, sabi ko na. Walang anuman. Yung ganitong sitwasyon kanina. Sa tingin ko, isang tao lang iyon. Lahat ay tutulong ng walang hinihinging kapalit. Anong utang na loob? Anong utang na loob? Yung bracelet ng best friend ko. Nasira mo lahat. Magbayad ka. Amang bastos. Magbayad ka. Ako ba? Hindi kayo yung mga nanghuli ng sasakyan, di ba? Kagagaling ko lang tumulong sa inyo. Tumulong ba ako? Isa lang naman akong magnanakaw. Para sa best friend ko, gaano kahalaga ang bracelet na ito? Ito ay iniwan ng nanay niya sa kanya. Simbolo ng pangako mula sa magiging asawa niya. Nasira ang bagay at gusto nang tumakas. Walang paraan. Ano bang sinasabi mo? Kung wala na ang pulseras na ito, paano ka makakaakyat sa bundok para tuparin ang kasunduan? Pasensya na. Kailangan talagang gumawa ng paraan. Hindi ko rin naman sinasadya na masira ang iyong bagay. Ganito na lang. Magkano sa tingin mo ang halaga nitong bracelet na ito? 300 yuan. Hay, di ba 3 milyon yun? Magkano ba talaga? Maliit na usapan lang. 3 milyon. Kaya mo bang bayaran? Kaibigan ko. Pero siya ang presidente ng Chenxi Design Company. Anong masama sa pagsusuot ng bracelet na 3 milyon? Ay, ako. Miaoyi. Kuya, siya ang kumatok sa akin kanina. Sino kayo? Anong ginagawa nyo? Sinaktan nyo ang kapatid ko. Tapos nagtatanong pa kayo kung ano ang gagawin ko. Sugod, patayin nyo siya. Mag-ingat kayo. Dahil sa inyo, nangutang ako ng 3 milyon. Kung hindi ko mabayaran ang utang, hindi ba't maantala ang aking pag-akyat sa pagka-Diyos? Talagang nakakainis. Kuya, patawad. Hindi na kami mangahas muli. Huwag ka nang magtagal. Tara na. Hindi ko inasahan. Ang galing mo naman. Pasensya na. Itong 3 milyon. Hindi ko pa kayang bayaran. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nakapag-ipon na ako. Sige, ibabalik ko sa'yo. Baka mas mabuti pang itigil na lang natin. Paano mo maituturing na tapos na? Ang may utang ay dapat magbayad. Ito ay makatarungan. Nakikita kita. Kanina, magaling ang iyong galaw. Sigurado akong may training ka. Kaya't dapat magbayad ka sa pamamagitan ng iyong katawan. Pinasusunod mo akong magbenta ng sarili. Hindi pwede yan. Ang pangarap ko ay maging Diyos.
Wala akong interes sa mga ganitong pag-ibig. Hindi ako interesado. Bumaba ako sa bundok ngayon para tapusin ang mga utang na loob. Anong iniisip mo? Ay para dumating ka sa kumpanya ni Xiaoran. Para maging bodyguard niya. 24 oras, laging handa. Hanggang sa mabayaran mo ang utang mo. Bumaba ka para tuparin ang pangako. At tapusin ang mga sanhi at bunga. Ngunit sa halip, nasira ang kapalaran ng iba. Ayos lang. Tamang-tama, 2 bagay ang sabay na natapos. Walang sinuman ang makakapigil sa akin na maging Diyos. Paalalahanan mo ako. Hoy, Dad. Anong nangyari? May problema sa kumpanya. Bumalik ka agad. Bilisan mo, umuwi tayo. Hey, Xiaoran. Hindi ka na ba aakyat sa bundok para maghanap ng tao? 10 taon na ang nakalipas. Nagatake ako ng ahas sa bundok. Buti na lang at nakilala ko siya. Ikaw ba ang nagligtas sa akin, Xiaoje? Pwede bang bumaba ka sa bundok at makipaglaro sa akin? Hindi pwede. Sabi ng master ko, hindi pa ako tumatanda. Hindi pa pwedeng bumaba ng bundok. Kapag tumanda ka na, bumaba ka ng bundok at makipaglaro sa akin, okay? Sige, ganito na lang. Pagkatapos nalaman ko na, siya pala ang ina. Ang napili para sa akin na kasunduan sa kasal. Sayang, ang kasunduan ng aking ina ay nasira. Sige, sa susunod na lang. Tara na, maliit na bodyguard. Tio Su, ano ang pakiramdam ng malapit ng mawala ng lahat? Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Tio Hinsu, huwag kang magmadali. Kung gusto mong iligtas ang supamilya, isang salita mo lang ang kailangan. Ibigay mo ang iyong anak na babae sa akin. At ako ang magbibigay ng pondo para iligtas ang supamilya. Sa huli, pamilya tayo. Ikaw, hindi ka makakatalo. Su Xiaoran, hindi ako naniniwala na hindi kita makukuha. Mali na si Ginoong Su. May nagsimulang mag-withdraw ng pondo. Kung hindi makahanap ng bagong mamumuhunan, baka hindi na tayo makalampas ng 1 buwan. Ano? Tatay. Tatay, anong nangyari? Nakuha na ang gamot. Mio, bilis, tumulong ka sa akin magbuhos ng 1 baso ng tubig. Alagaan mo si tatay ko. Aalis ako para kunin ang gamot. Bakit parang napapalibutan ng masamang enerhiya itong matandang ito? Malamang hindi na kayo magtatagal. Tapos na. Bilang bodyguard ni Su Xiaoran. Sige, tulungan mo na rin siya. Anong ginagawa mo? Tatay, narito na ang gamot. Walang problema, sasabihin ko sa'yo. Nabihag ang tatay mo ng masamang espiritu at mahika. Pero ngayon ay naayos ko na ito. Magaling ang iyong kakayahan. Ngunit hindi ito laban. Anong nangyari sa tatay ko? Hindi ito kayang sagutin ng isang bodyguard lamang. Tama. Ay, ako. Ran ah. Mukhang. Ang pamilya namin, Su. Kailangan ka lang. Naglabas ng pahayag ang Zhao. Basta magpakasal ka kay Zhao Mingxuan. Magkakaroon ng pag-iisang dibdib ang 2 pamilya. Ituturing ng Zhao ang Su bilang isang pamilya. Magbibigay din sila ng pondo. Tumulong sa atin na malampasan ang pagsubok. Tatay, pinapakasal mo ako kay Zhao Mingxuan. Yung baliw na iyon, hindi mangyayari. Nga, tito, si Zhao Mingxuan ay isang walang kwentang mayaman na mahilig sa kasiyahan. Paano siya mapapakasal kay Xiaoran? Sa ganitong tao, magsalita ka.
Ah, tama. Paano nangyari ito? Si Yaoran, alam ng tatay. Pero basta mong pakasalan siya, matitiyak ang kumpanya. May boyfriend na ako. Ako lang ang pakakasalan ko. Siya. Ano ba? Boyfriend. Siya. Isang bodyguard. Sino siya? Ano ang ginagawa niya noon? Siya. Siya ay... Sabihin mo na. Apo. Ang pangalan ko ay Ling Xiao. Ako ay isang albularyo. Ling Xiao. Albularyo. Ginawa mo ito para magalit ako. Naghanap ka ng albularyo na kasintahan. Nakakapagpalayas ba siya ng masamang espiritu? O nakakakulong ng multo? O sinasabi mo bang babaguhin ang feng shui ng pamilya Su? Ayusin mo ang utak mo. Ay, Tio, kilala ko na to. Kung kailangan mo, bibigyan kita ng 20% diskwento. Pero, kayang-kaya kong baguhin ang feng shui. Hindi kayang gamutin ang utak. Ikaw, tumahimik ka. Ako, ikaw, tatay. Sige na. Si Yaoran, ito ay lahat ng iyong pagpili. Si Papa lang ang walang kakayahan. Papa, huwag kang ganyan. Hindi mo na kailangang alagaan ang negosyo. Ako na ang bahala. Ay. Kayo. Ay, Boss Su, hindi mo rin masasabing ganyan. Ako ang boyfriend mo ah. Sobrang malaki na ng biro na to. Hindi mo alam. Tingin ng tatay mo kanina. Parang gusto akong lamunin. Hey, sabi ko nga, maliit na bodyguard. Nakuha mo na ang gusto mo, umiti ka na lang. Ilang tao ang gustong makipag-date kay Xiaoran. Pero hindi naman makakasunod. Ilang tao ang gustong makipag-date kay Xiaoran. Pero hindi naman makakasunod. Ako. Pasensya na. Mahalaga ang sitwasyon. Wala na akong ibang magagawa. Mula ngayon, ikaw na ang aking 24 oras na bodyguard. Hindi ka aalis sa tabi ko. Kapag kinakailangan, gagampanan mo ang papel ng aking boyfriend. Anong hindi aalis sa tabi? Kailangan mo pang maging boyfriend ko. Ito ay panggigipit mo. Hindi pwede. Sinasadya mo ito. Huwag mong kalimutan. May utang ka pang 3 milyon sa akin. Hindi nakakagulat na sinabi ng guro. Ang mga babae sa bundok ay mga maninila. Mga hayop na hindi nag-iiwan ng buto. 10 unit sa isang buwan. Nabenta. Uy, Xiaoran. Bakit tayo nandito? Wala naman tayong kulang. Wala tayong kakulangan. Pero siya ay mayroon. Ngayon, hindi lang siya magiging bodyguard mo. Kundi kailangan din niyang gumanap bilang boyfriend mo. Ganun. Sino ang maniniwala sa ganun? Kailangan itong baguhin. Hindi ko akalain. Hindi ko akalain. Pagkatapos ay mukhang totoo pa talaga. Uy, ikaw. Ang ganda mo. Kailangan talaga ang ganda. Sige, sa susunod na lugar. Magbabayad na. Tunay ngang kaya. Yung papa ng telepono na kayang magpadala ng mensahe. Kahit anong gawin, nakakabighani ito. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Ay, Xiaoran. Ay naku. Mukhang talagang. Tadhana tayo, ah. May kailangan si Ginoong Zhao. Xiaoran. Narinig ko na kamakailan ay may nangyari sa kumpanya ni Uncle Su. May kaunting problema. Pero ayos lang. Basta't tayo eh. Mas malapit na magtulungan. Walang problema. Na hindi kayang solusyonan. Ang palaka ay nangangarap ng gansa.
Naiintindihan ko ang magandang intensyon ni Ginoong Zhao. Pero ang tungkol sa kumpanya, ako at ang boyfriend ko ang bahala. Huwag na kayong mag-alala pa. Di ba, Ling Xiao? Tungkol kay Xiaoran, ay tungkol sa akin. Aayusin namin ito. Hindi na kailangang mag-alala si Ginoong Zhao. Boyfriend. Ito si Ginoong Ling. Mukhang medyo pamilyar siya. Hindi ko alam kung saan siya nagtatrabaho. Makakatulong kay Xiaoran. Na malutas ang ganitong malaking problema. Hindi ko kayang tanggapin ang ganun. Nakatutok na 24 oras. Para protektahan ang kaligtasan ni Xiaoran. Ano bang sinasabi ng taong ito? Anong nakatutok na 24 oras? Oh, naiintindihan ko na. Kaya pala, isang security guard na umaasa sa iba. Xiaoran, gusto mo ba ang ganitong uri? Gusto ko lang. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sapat na ito. May problema ba? Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sapat na ito. May problema ba? Si Xiaoran, ang luha ng bituin na ito ay nararapat sa iyong liwanag. Tanggapin mo ito. Parang ito ay maagang handog ng pamilya Zhao. Tungkol sa nakaraan, hindi ko na ito isasaalang-alang. Zhao Mingxuan, ibawi mo na ang mga bagay mo. Sinasabi ko na ng malinaw, may kasintahan na ako. Umalis ka na. Huwag mong istorbohin kami. Iyon lang. Kakain pa kami ng kape. Xiaoran, huwag kang magpapakita ng kayabangan, ha? Binibini Zhao. Pakiusap, mag-ingat sa angkop na lugar. CJ. Ling Xiao, tama ba? Tandaan kita. Xiaoran, sana ay makatagpo ng iyong kasintahan. Na patuloy na matigas. Magkikita pa tayo muli. Hanapan mo ako ng ilang tao. Sa harap ni Xiaoran, wasakin mo ang taong ito. Anong bagay ito? Na naglakas loob pang makipag-agawan sa akin ng babae. Gusto kong ipagsisihan niya. Ang pagdating niya sa mundong ito. Ay, ang taong ito ay puno ng galit. At may itim na tanda sa noo. Mukhang hindi siya mabuti. Pasensya na, Ling Xiao. Dahil dito, tuluyan ka na niyang tinutok. Kailangan mong sumunod sa akin ng mas mabuti mula ngayon. Kung mapapalayo ka, maaaring maghiganti siya sa iyo. Ay, kakatingin ko lang sa kanya. May darating na panganib sa kanya. Lahat ng sanhi ay may kaukulang bunga. Ang kanyang kaparusahan ay ako. Bakit hindi ka naniniwala ulit? Bakit hindi mo muna sinuri ang sarili mo bago ka umalis ngayon? Bakit hindi mo tinanong ang iyong kapalaran? Ang iyong kaparusahan ay si Xiaoran. Hindi mo ba ito naiintindihan? Hindi mo maaring suriin ang iyong sarili. Si Xiaoran, nagkaroon ka ng lakas ng loob na ipagkanulo si Zhao. Tingnan mo ang bodyguard na ito. Hoy, batang monghe. Panahon mo na para pumasok. Pero ang dami ng tao. Kaya mo ba? Huwag kang pumunta. Sila ay papunta sa akin. Umalis ka na, huwag kang masaktan. Miaoyi, mag-report ka na agad sa pulis. CJ, ay, huwag nang mag-report. Sa mga taong ito lang, hindi sila makakagawa ng anumang gulo. Oh, may tapang ka rin, ha? Mga kapatid, sumugod kayo. Patayin siya. Ito. 8-8. Ate, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Gumagawa rin kami ng paraan para makakain. Sayang nga. Ginoo, hindi rin ako monghe. Walang silbi ang pagmamano mo sa akin. Magtiwala ka lang. Sandali lang, si Zhao Daxiao ang papasok. Para samahan ka. Umalis ka na.
Umalis na, bilis. Nahanap ko na. Kayo dalawa, maghintay muna dito sa akin. Pupunta lang ako, babalik din ako. Nasaan na sila? Alam nilang may tao na gustong saktan siya. Bakit pa rin siya nagtatakbo? Ay, wala na talagang tao. Ang bodyguard ni Suxiaoran, boyfriend niya. Namatay ba siya? May tao nang pinapadala para sa kanya. Dapat ay naayos na ito sa oras na ito. Easy, sinong nang aagaw ng aking babae? Sino ka? Kung iyo yan, kainin mo. Bakit ikaw? Hindi ba't sinabi nilang patay na siya? Hindi ka ba nandito para hintayin ako? Hinihintay kita. Binata, pakawalan mo na si Zhao Xiao. Kung hindi, magpapakita ako sa iyo. Sabi ko na, magkakaroon ka ng kapahamakan. Ang parusa sa iyo ay ako. Binababalaan kita. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa girlfriend ko. Kung hindi, makikita kita at papaluin kita. Siguradong naguguluhan ka. Nasa ikasampung palapag ito. Ano nang ginawa mo? Alam mo ba na ngayon, napakadelikado ng mag-isa. Ginoong may utang, nag-aalala ka ba para sa akin? Sino ang nagmamalasakit sa iyo? Huwag kang masyadong magpakasensitibo. Huwag kang mag-alala, wala akong ginawa. Pumunta lang ako para kausapin yung may apelyidong Zhao. Nag-usap kami. Sinabi ko sa kanya na huwag ka na niyang hanapin muli. Yung may apelyidong Zhao. Zhao Mingsuan. Alainan, huwag ka nang magyabang. Ilan lang ang natitirang oras. Alam mo ba kung nasaan si Zhao Mingsuan? Nais ko pa siyang makausap. Ayos na, basta makabalik ka. Bumalik na sa kumpanya. Miaoyi, ang proyekto kong stellar sa mesa ko. Yung sketch na mano-mano. Sa day after tomorrow ang kasiyahan. Sa kumpanya, nakasalalay dito ang pagkuha ng pondo. Bakit ganito? Bago ang meeting kanina umaga, nakita ko pa ito sa mesa. Password ng opisina na ito. Tayo lang ang nakakaalam nito. Lahat ng tao. Tumigil agad sa trabaho. Suriin ang sarili mong workstation at ang pampublikong lugar. Maghanap ng isang asul na matibay na folder. May pilak na bituin sa ibabaw. Mga pangunahing sketch ng proyekto ng Starshine. Mabilis. Sixiaoran. Nahanap na namin ang lahat sa pantry at sa printing room. Wala. Wala rin dito sa technical department. Baka nadala na ito sa labas. Impossible. Nakita na namin ang access records. Sa buong umagang ito, kami lang ang nandito. Pumasok at lumabas sa opisina ni Xiaoran. Saan ba talaga siya pupunta? Lahat kayo, lumabas at maghanap. Huwag palampasin ang kahit isang sulok. Kahit na kailangan pang baligtarin ang buong gusali. Kailangan kong mahanap ang unang draft. Ay, huwag na maghanap. Ling Xiao. Wala kang pakialam dito. Huwag kang magulo dito. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang design na ito. Para sa amin. Ay, kakatapos ko lang magbasa ng kapalaran. Ang hinahanap nyo.
Nasa loob ng kumpanya. Nakatago lang sa ibang tao. Ngayon ay papahanap mo. Magdudulot lang ito ng gulo. At dadalhin ang mga bagay. Manghula. Anong oras na ba ito? Nagmamalabis ka pa sa paniniwala. Ay naku, dapat na. Huwag ka nang makialam. Basta't kayo na ang bahala kung maniwala o hindi. Ipinapakita ng aking hula na may kayamanan sa ilalim ng makapal na lupa. Itong batang ito, huwag magsalita ng walang kapararakan. Walang nahanap kahit na sa masusing pagsisiyasat. Sinasabi mong nandyan pa sa kumpanya. Nasaan ang ebidensya? Pinakamahalaga ay makahanap ng paraan para maitama ito. Hindi yung mga ganitong bagay. Mga kababalaghan. Hindi na panahon para magbiro. Kung hindi mahanap ang design draft na ito, matatapos ang kumpanya. Kung alam mo, tulungan mo na agad. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Huwag magmadaling maghanap ng bagay. Nababahala ka. Nawawala ang paningin mo. Dati rin sa aming templo, madalas naming nawawala ang mga sutra. Sa paghahanap ng bagay, sinusunod namin ang pagtingin, pakikinig, pagtatanong, at pagsusuri. Hindi naman ito tulad ng pagpunta sa doktor. Kaya nga, sinusunod namin ang pagtingin, pakikinig, pagtatanong, at pagsusuri. Sira na talaga ako. Paano niya mapagkakatiwalaan na makikita niya? Lahat maghanap pa ng mas maingat. Kung hindi na talaga kaya, magre-report na lang tayo sa pulis. Ipagpatuloy ang paghahanap, sige. Nasaan na nga ba talaga? Kung nahanap na, siguro ito na yun. Ang galing. Ito ang dokumento. Ay naku, ang ganda. Sa wakas, natagpuan ko na. Sabi ko na nga ba, mali ang pwesto ng halamang ito. Parang may nag-ayos dito. Bata, salamat sa pagpapatunay ng hinala ko. Ito. Ito na. Salamat sa iyong pagsisikap, Manager Hang. Dapat lang, Ginoong Su. Ano ba yan? Siyempre ako, To. Ling Xiao. Alam kong gusto mong tulungan ako. Gusto mong patunayan ang sarili mo sa harap ko. Pero sa susunod, maaari mo bang gumamit ng mas praktikal at mas kapani-paniwala na paraan? At hindi kung anumang pagsasagawa ng panghula o mga tricks na ito. Ang ibig mong sabihin ay, ako ay nakikialam pa. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nais ko lang sabihin na masyadong mahirap intindihin ang paraan mo. Ang ibig mo bang sabihin na nakikialam ako? Hindi. Nais ko lang sabihin na masyadong mahirap intindihin ang paraan mo. CJ, may iba pa bang kailangan ang may utang? Kung wala na, aalis na ako. Uy, ikaw. Xiaoran, nakita ko mismo na nahanap niya ang dokumento. At saka sinabi mo na siya ay napakabobo. Maaari ba siyang mandaya? Kitang-kita na ang kanyang pagiging simple ang isip. Parang hindi siya yung tipo ng taong nagsisinungaling. Sino kaya talaga siya? Miu, nakuha na namin yung script. Pero sino ang insider na nagpasok ng leak? Ito ang mas urgent ngayon. Siya, isang bodyguard. Ano ang maiintindihan? Walang masyadong problema. Hanapan ko ng pagkakataon para makabawi sa kanya. Ito ang villa namin ni Miaoy, kung saan kami nakatira. Nasa itaas ang kwarto namin. Maaari kang tumira sa kwartong iyon. May sariling banyo. Wala tayong pahintulot. Hindi ka pinapayagang umakyat. Sino ang nagmamalasakit? Ikaw. Sa buong daan na ito, mabuti na ako sa kanya, di ba? Hindi ba't naghahanap lang ng dokumento?
Kailangan bang magtagal ng ganito at magmukhang masungit? Huwag kalimutan. Ako ang iyong nagpapautang, boss. Ay naku, Xiao Ran. Medyo sobra ka talaga ngayon. Itong si Ling Xiao. Kahit mukhang tanga, pero lalaki rin siya. Lahat ng lalaki may pagmamalaki. Sinasabi mo ito sa harap ng napakaraming tao. Nakakainis naman siya. Wala akong hindi pagtitiwala sa kanya. At saka, mayroon din akong mga dahilan. Sige na nga. Sa totoo lang, tama ka rin. Baka, mag-send ako sa kanya ng text para humingi ng tawad. O kaya ianyayahan siyang kumain. Alaynan, anong silbi ng humingi ng tawad lang? Kailangan may kaunting sinseridad. Nakikita ko, parang tanga yung batang yun. Lahat ng bagay bago sa kanya. Baka bigyan mo siya ng regalo. Para maging praktikal at may pagpapahalaga. Magbigay ng regalo. Anong magandang ibigay? Hindi naman niya alam yung mga sikat na brand. Bigyan mo siya ng isang pares ng salamin sa araw. Ay, itong salamin sa araw. Praktikal at astig. At maaari ring itago ang kanyang masyadong malinaw na mga mata para magmukhang mas mature. Mas astig din kapag ikaw ang bodyguard. Sunglasses. Mukhang okay naman. Sakto, magagamit din sa wine party. Magandang umaga. Magandang umaga ang pagod. Oy, batang albularyo. Mukhang may estilo ka. His, walang hanggan ang Diyos. Anong uri ng demonyo ka na nagdaring magsuot ng ganito? Mga bagay na masama sa asal ay nagtatangkang pumasok sa tahanan ng tao. Ang mga misteryo ng langit at lupa ang pinagmulan ng lahat ng enerhiya. Hindi tama. Ito ay ang taas na bituin, walang tigil ang pagbabago. Ay, hindi tama. Ang orasyon ng kalmado at tahimik na isipan. Alin nga ba iyon? Ling Xiao, anong nangyayari sa'yo? Anong kabaliwan, anong kabuktutan? Ito ay sa bahay namin at saka. Saan ka nakatingin? Hoy, batang pari. Maagang umaga, nagpepenitensya ka ba ng martial arts? At saka, kabuktutan. Yung suot mong pang-itaas ay pang-panaginip. Huwag kang magdahilan. May nakasulat sa mga aklat ng Sankingguan. Ang mga babae sa mundong ito, dapat ituring na maganda ang pagiging maayos at maingat. Saan ka makakakita ng mga suot na tulad ng sa inyo? Na ganito, na nakabukas ang dibdib at nakalantad ang suso, ito ilabag sa asal. Huwag mong guluhin ang aking pananampalataya. Ling Xiao, hindi ka makaintindi. Tumingin ka ng mabuti. Ano bang nangyari? Oh, maliit na alagad. Wala kang tibay ng loob. Pagtingin mo pa lang, naguguluhan ka na. Halika, itaas mo ang ulo mo at tingnan mo ako. Hindi ako naniniwala na wala kang alam. Babaeng engkanto. Magsuot ka na ng maayos. Kung hindi, ano ang mangyayari sa'yo? Kung hindi, ako'y isang monghe. Maliit na pari. Magbasa ka. Miaoy, tama na. Huwag makipag-usap sa taong ito sa bundok. Na parang siya'y karaniwan. Bumalik ka sa kwarto at magbihis. Hindi ka pinapayagang sumigaw muli. Hindi ka pinapayagang magsalita ng walang katotohanan, kung hindi. Babawasan ko ang sahod mo. Kahit na, wala ka namang sahod na mababawas ngayon. Tara na. Pajama. Diyos ko, nakakatakot pa rin sa ibaba ng bundok, lalo na para sa mga babae.
lalo na ang mga babae na nakasuot ng ganitong kakaibang tela, ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga tigre sa bundok. Talagang nakakagambala sa aking isip, na nagdudulot ng pag-alon sa aking puso. Walang hanggan na Diyos. Ling Xiao. Iyon. Kahapon ng hapon sa opisina. Sobrang nagmamadali ako. Hindi maganda ang aking asal. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ngunit, hindi naman ako hindi nagtitiwala sa iyo. May sarili lang akong mga konsiderasyon. Sana ay iyong maunawaan. Ito ay para sa iyo. Parang kaunting pasalubong ko ito. At isang paghingi ng tawad. Sana ay matanggap mo ito. Mahal na tagapagpautang, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayang tanggapin ang bagay na ito. Dahil itinuro ito sa akin ng aking guro. Walang gantimpala sa walang gawa. Hawakan mo ito. Hindi ko inasahan. 6 oran ay mayroon pang nang tanggihan ng lalaki. Sino ang maniniwala sa ganito? Talagang hindi alam ng batang albularyo ang kanyang lugar. Ano ito? Bakit ganito kakakaiba ang anyo? Maaari bang takpan ng bagay na ito ang araw? Hindi. Tinuruan ako ng guro. Ang isang marangal na tao ay tapat at bukas. Dapat gawin ang mga bagay ng tapat. Hindi dapat magtago at lumabas. At pa, hindi ka siguro. Nagnanais na suotin ko to. Para gawin ang anuman na hindi pwedeng makita. Ling Xiao. Palagi mong iniisip ang mga kalokohan. Ito ang salamin pang araw. Protektahan ang araw at harangan ang alikabok. Ang dating ay mas cool. Ano naman ang kaugnayan nito sa'yo? Talagang hindi mo maintindihan. Mahal mo o hindi. Protektahan ang araw at harangan ang alikabok, astig. Tanga. Grabe na. Bakit ka pa nagpupursige sa'yo? Magpalit ng suit mamaya gabi. Sama ka sa akin sa isang pagtitipon. Ah. Mag-relax ka lang. Huwag kang parang kahoy. Umiti ka tulad ko. Ay, hindi. Bakit ang formal nitong suot na ito? Ang ganda ng suot ko ngayon. Magtiyaga ka lang. Yo, mukhang maganda si Ginoo Su ngayong gabi. Talagang nakakaakit siya. Ang taong ito ay mukhang bago. Hindi kaya siya yung sinasabi nilang, yung binabae na umaasa sa iba. Sinasabi ko na nga ba, si Ginoo Su talaga ang may talento. Siya si Zhendong mula sa Radiant Design. Kalaban namin sa negosyo. At isa rin siyang kaibigan ni Zhao Mingsuan. Nabalitaan ko na kamakailan. Nawawala na naman ang mga gawa ninyo. At may mga internal na problema. Tiyete, nakababahala talaga. Ay ganito lang. Sinusubukan pang makipag-ugnayan kay Sudong. Para makakuha ng puhunan. Talagang mahusay si Ginoong Qian. Na kayang bilhin ang tao sa kumpanya ko. Sayang. Hindi ito nagtagumpay. Ginoong Su, dapat may ebidensya ang sinasabi mo. Si Dong Oni posible na makipagtulungan sa atin. Si Ruidian, ikaw, magpasalamat ka na lang at huwag nang umaasa. Mas makabubuting magpatawad kay Xiao Xiao. Ito lang ang tanging paraan para sa iyong pamilya, Su. Sige, maglibot ka muna. Huwag ka nang magpasikat sa akin. Miaoy, punta tayo kay Zudong. Huwag hayaan si Zhendong na mauuna. CJ, huwag magpasabog ng gulo. Kainin mo ba ito? Kainin mo na. Ay, salamat ha.
Parang nakakatakot na sa libingan. Sigurado ka ba? Kahit gaano pa kalaki ang gastos. Hanapan mo ako ng isang master. Agad na ayusin mo ito para sa akin. Masamang espiritu sa libingan. Ay, kamakailan ba? Pakiramdam mo ba ay siniswerte ka ng masama? May sakit ang matanda sa bahay. Palagi pa rin akong naluloko sa negosyo. Paano mo nalaman? Sa panahong ito, talagang biglang nagkasakit ang tatay ko. Hanggang ngayon ay comatose pa rin. Kagabi lang, narinig ko na sinasabi mong may masamang enerhiya na sumira sa libingan. Muling nakita ang madilim mong pagitan ng kilay. May berde ding enerhiya sa ilong mo. Dapat ay ang ulo ng puting tigre. Sumalakay sa libingan ng mga espiritu. Kuya, marunong ka pa palang mag-feng shui. Hindi ko alam, kuya. May paraan ka bang mapawi ito? Mag-alala ka lang. Kung may paraan ang nakababatang kapatid, para maayos ito. Hindi ko naman ikaw pababayaan. Maliit na bagay, binigyan mo ako ng piraso ng cake. Maaari na rin nating ituring na may ugnayan tayo. Ang libingan ng inyong pamilya ay may mga pagbabago sa loob ng nakaraang 2 buwan at nakaharap sa kanlurang timog. Tama. Naghanap ako ng tao noong nakaraang buwan para ayusin ang mga sulok ng puntod ng aking ninuno. Alaynan. Ngunit ano ang problema? Nakaharap sa kanlurang timog at may matutulis. Dapat ay naapektuhan ng puting tigre. Ipapabalik ko na lang. Hindi na kailangan. Kailangan mo lang ipagawa sa tao. Sa labas ng 500 na hakbang mula sa puntod. Isang punong pin. Makakatulong ito upang itaboy ang masama. At makapag-ipon ng yaman para sa'yo. Pindutin mo na. Magtanim ng isang pino. Mabilis, itanim mo sa likod ng puntod. Ng isang pino. Sino ba itong tao na ito? Hindi ko pa siya natutulungan. Kung talagang epektibo ang paraang ito. Ito ay isang guro. Kailangan talagang makipagkaibigan ng mabuti. Ano nang sinabi mo? Gumising na ang matanda. Napakabuti, talagang napakabuti. Ha ha ha. Zudong. Zudong, isang karangalan na makilala ka. Ako si Suxiaoran mula sa Chengxi Design. Ito ang disenyo ng planong Xingyao. Pakibasa na lang po. Ginoo Su, yung tao na dala niya. Mukhang may problema yata. Boss Zhao, tingnan mo. Ginoo Su, tungkol sa proyekto. Pag-usapan na lang natin sa ibang araw, pasensya na. Ginoong Zhao. Uy, Ginoong Su. Tanggapin mo na lang. Si Ginoong Zhao ay makikipag-usap lang sa atin tungkol sa pakikipagtulungan. Ano ang gagawin? Kailangan bang talagang sumang-ayon kay Zhao Mingsuan? Uy, Ginoo ng mga nagpapautang, kumain ka ba? Sana'y kasalanan mo. Ayaw ko nang makita ka ngayon. Bakit ako? Anong masama sa akin? Ano bang klaseng sitwasyon ito? Oy, kapatid. Zudong, tayo. Kapatid, nagmamadali ako kanina. Hindi ko pa natanong ang pangalan mo. Ay naku, talagang kahanga-hanga ka. Hindi ko akalain na talagang epektibo ang paraan mo. Narito ang 1,000,000. Ito ay bilang pasasalamat sa iyo. O, ang pangalan ko ay Ling Xiao. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Si Zudong. Siya si Suxiaoran. Isang maliit na sugar baby lang. Ano bang kakayahan niya? Huwag kang magpaloko sa kanya. Akala mo ba bobo ako? Hindi, Zudong, hindi ko iyon ibig sabihin. Ling Xiao, kilala mo si Zudong. Hindi naman masyado. Nag-usap tayo ng kaunti. Kapatid, ikaw at si Ginoong Su. Siya ang aking bodyguard. At kasintahan. Ganun ba? Oy, boss. May 1,000,000 dito sa card na ito. Ibigay mo. Kulang na lang ako ng 2,000,000 mula sa iyo.
Mukhang hindi basta-basta ang relasyon ni Ginoong Su at Guro Ling. Ipinagkatiwala pa ang pera sa kanya. 1,000,000 lang ang usapan. Ano ba talaga ang ginawa ni Ling Xiao? Ano bang itinuro ng guro niya sa kanya? Anong mga panlilin lang ang natutunan niya? Mga bagay na nakakaloko at mapanlin lang. Hindi pwede kung malaman ni Zudong. Magiging magulo yun. Zudong, mas mabuting bawiin mo na lang ito. Gong Su, yung pera na ito, para ito sa bayad ko kay Master Ling. Dahil binigay niya ito sa'yo. Yan ang sa iyo. At sa tingin ko, pwede pa nating pag-usapan ang tungkol sa ating kooperasyon. Pwede pa nating pag-usapan ulit. Maaari rin akong mag-invest sa kumpanya ninyo. Talaga, maraming salamat po, Boss Zhu. Di namin kayo bibigyan. Alaynan, Boss Zhu. Nangako ka sa akin, di ba? Halos pareho lang ang mga disenyo natin. Pati mas mura pa kaysa sa kanila. Paano mo naman maaring bawiin yan? Ginoong Qian, parang hindi pa tayo pumirma ng kontrata. At sinabi mo rin, halos pareho lang ang mga plano ninyo ni Ginoong Su. Ang pagpili kung sino ang pipiliin ko ay kalayaan ko. Ginoo Su, bukas magpapadala ako ng tao sa kumpanya ninyo para magpirma ng kontrata. Maraming salamat, Chairman Zhu. Ngayon, Chairman Zhu, ay makikipagtulungan na sa kumpanya namin. May mga tao pa bang nananatili dito at nakikipag-ugnayan? Babae. Anong ikinatutuwa mo? Akala mo lang na isang investment ni Zhu ay makakapagligtas sa pamilya ni Su. Nakakatawa talaga. Talagang walang silbi. Mag-isip ka ng paraan para mapapayag si Su Xiaoran na gawin ito. Kainin mo na. Hindi makuha ang Su pamilya. Unang makuha ka. Pareho lang din. Ginoo Zhao, siguradong hindi namin kayo bibigyan. Magandang pakikipagtulungan. Pasensya na, pupunta lang ako sa banyo. Alaynan. Magandang araw. Ang tawag na iyong ginawa ay naka-off. Hey, Ling Xiao. Nawawala si Xiaoran. Hinahanap ko na siya sa lahat ng dako. Wala siyang bakas. At saka, naka-off din ang cellphone niya. Isang malaking tao. Hindi naman siya makakalipad. Pero, may mga taong hindi mabuti kay Xiaoran ah. Paano hindi ako mag-aalala? Hahanapin ko siya. Naku, talagang may kumuha sa kanya. Sige, umuwi ka muna at magpahinga. Pupunta ako para iligtas siya. Hey, saan ka pupunta? Kaya mo bang mag-isa? Masyado kang matapang sa harap ng mata ng Diyos na naninindigan para sa akin. Hey, nasaan ang tao? Zhao Mingsuan, anong balak mo? Hindi mo ba nakikita? Xiaoran, ngayon parang mainit na mainit ka, di ba? Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita ng maayos. Ang kapal mo talaga. Nang iinom ka pa sa akin. Sige, tawagin mo. Kahit anong sabihin mo. Umalis ka na. Itigil mo na ang pagsubok, wala kang magagawa. Lumayas ka na. Lumayas ka sa akin. Tulungan niyo ako. Walang hiya kang tao.
Sino yan? Hindi mo ba nakikita na abala ako? Huwag mong sirain ang aking magandang pagkakataon. Lumayas ka. Lumayas ka, at kung gagalawin mo siya, ikaw ang mananagot. Ikaw pala. Paano ka nakarating dito? Umuwi ka na. Ang puso ng Dao ni Daoye. Ling Xiao. Mainit ako. Ang sakit. Hoy, Ginoo ng utang. Huwag ganyan. Huwag mong dumikit ng walang pakundangan. Anong gagawin? Anong gagawin? Ang kulay ay pawang walang, ang walang ay kulay. Anong gagawin? Ginoo ng mga nagpapautang. Pasensya na po. Kumusta po, Ginoo ng mga nagpapautang? Magising ka na ba? Ling Xiao. Bumalik ka sa labas, gago. Oh. Oh. Itong tanga na ito. Wala ba akong charm? Ay, nandito na kayo sa wakas. Saan kayo nagpunta buong gabi? Sige na, Miaoyi. Wala kaming problema. Kamusta na ang mga bagay sa kumpanya? May pondo na mula kay Zudong. Ang kumpanya natin. Sa ngayon ay medyo matatag pa. Pero, ang bagong produkto ni Nakian Zendong ng seryeng Liuguang ay inilabas na. At saka, napakalapit ng disenyo namin sa Starry Shine na sketch. Ano? Sa kabilang banda, si Zudong. Sabi ni Zudong, ayusin natin ito bago ang press conference. Sa lalong madaling panahon. Nakakuha ng pagkilala at nakatanggap ng suporta mula sa pangunahing responsable ng kanyang design team na si Qian Zendong, na inakusahan ng Chenxi Design na isang katunggaling kumpanya ng malawakang pangungopya sa kanilang Xingyao series na produkto. Ang Chenxi Design na kumpanya ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang Liuguang series. Ang Xingyao series ay nagdulot ng malaking pinsala sa design company. Ang mga detalye ay ipapahayag sa Liuguang series. Walang hiya. Si Qian Zendong, ang salot na ito. Siyang nagnakaw. Ang mga elemento ng Xingyao. Ngayon ay nagbabayad pa ng mga troll para baliktarin ang sitwasyon. Pinaparatangan tayong nagnakaw. Ngayon, wala ring silbi ang pagmumura. Ang mahalaga ay ebidensya. Walang ebidensya. Tayo ang mga nagnakaw. Pero, nirepaso na rin ang mga tala ng pasok at labas. Walang problema. Ito. Sino ba talaga ang inside na ito? Sabi ni Supervisor Zhang. Walang problema sa seguridad ng opisina. Hindi naman talaga problema ang magtangka sa sarili mong kumpanya. Sinasabi mo ba? Alaynan. Impossible. Si Ginoong Zhang ay matagal ng empleyado ng kumpanya. Hindi niya kayang gawin yan. Pero si Xiaoran, maliban sa atin. Ang suspect sa kay Ginoong Zhang.
Talagang siya ang pinakamalaki. Pasok. Malaki ang epekto ng public opinion kay Ginoo Su sa atin. Maraming kasosyo ang tumawag nagtatanong. Maglalabas na ba tayo ng pahayag muna para umiwas sa issue? Iha-hold back ang press conference para umiwas sa issue. Hindi ba't parang kinumpirma na ang pangungopya? Ginoong Zhang, dapat alam mo na ito. Pagpapalabas ng sinyaw. Napakahalaga nito sa kumpanya namin. Ginoong Su, wala na siyang magagawa. Kung hindi, magtanong ka kay Zhao. Sige, umalis ka na muna. Siya nga ba talaga? Ay naku, gusto kong malaman. Bakit hindi mo siya tanungin? Gusto mo bang pakinggan kung ano ang sinasabi mo? Kung siya talaga ay isang inside man, sasabihin niya ito sa iyo. Bakit hindi? Sige na, Ling Xiao, huwag ka nang magulo dito. Hey, ayaw mo pang maniwala, di ba? Sige, hintayin mo. Darating si Lao Zhang. Tama. Ayos, ito naman. Tinatawag na tagapakinig. Ngayon, ano man ang itanong niyo sa kanya, sasabihin niya lahat. Bakit ka pa hindi naniniwala? Old Zhang, ikaw ba ang inside man? Alainan. Supervisor Zhang, talagang nakikipagtulungan ka sa kanya. Wala kang pakikipagtulungan sa akin talaga. Wala kang pakikipagtulungan sa akin talaga. Ano ba ang nangyayari sa akin? Nabaliw ba ako? Paano ko nasabi ang katotohanan? Ginoong Zhang, ano ang password ng cellphone mo? 6-1. Totoo nga. Mabilis, record mo, Miaoyi. Ginoong Zhang, sino ang nag-utos sa iyo? Bakit mo ito ginawa? Si Qian Zhendong. Binigyan niya ako ng 500,000 cash. Dagdag pa ng isang Rolex na Green Submariner. Sabi niya, kunan ko ng litrato ang unang draft ng sinyaw. At hanapin ang paraan para sirain ito. Hindi ko maaring sabihin. Tumahimik ka na, patay na bibig. Sabi ni Qian Zhendong. Basta't sila. Mauna sa press conference. At bumili ng mga troll para sabihing nangopya kayo. Mawawasak na nila ang Chengxi. Sinabi pa niya na bibigyan niya ako ng pwesto sa Ridian. Taunang sahod milyon-milyon. Si Zhao Mingsuan ay may bahagi rin. Linawin natin. Si Zhao Mingsuan. Si Qian Zhendong ay alaga niya. Sabi ni Zhao Mingsuan. Gusto niyang sakupin ang Chengxi at pilitin kang sumunod. Hindi ba mabait ang kumpanya ni Direktor Zhang sa'yo? Bumagsak ka sa kumpanya para sa kaunting pera na ito. Tanggapin mo. Saan man tapos na ang umaga. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Tumawag ka ng pulis, isama mo ang recording na relo at ang mga tala sa cellphone. Bilang ebidensya, Ginoong Zhang, ang sinabi mo. Iwan mo na lang sa pulis at sa mamamahayag bukas. Kung mababang karote ang Chengxi, hindi mo na ito makikita. Sa susunod na buhay, diyan ka na lang sa kulungan. Ginoong Su, pakiusap, patawarin mo ako. Pera lang ang pumilit sa akin kay Zhendong. Hindi ako ganyan, Ginoong Su. Dalhin siya ng mga gwardya. Salamat. Walang anuman, dapat naniniwala ka na ngayon. Magaling ang batang alagad. Hindi ko akalain na hindi ka lang marunong makipaglaban. Talaga palang alagad ka. Pero, paano ka napalayas mula sa bundok? Paano ka napalayas? Pero, paano ka napalayas mula sa bundok? Paano ka napalayas?
Sige na. Uy, pag-isipan niyo ng mabuti kung paano maibabalik ang mga nawalang bagay. Salamat sa lahat ng mga kaibigan sa media na narito sa press conference ng Singyaw. Bago ipakita ang proyekto, kailangan kong linawin ang isang bagay. Tungkol sa Daon, mga walang katotohanang akusasyon ng pang-intriga. Ang katotohanan ay si Amy Liu Zhendong ng Sharp Point, ang nag-utos sa aming dating supervisor na si Zhang, gamit ang iligal na paraan, upang nakawin ang pangunahing disenyo ng Singyaw. Gumamit ng paninira, nang may masama at mapanirang kampanya, upang wasakin ang Chengxi. Ibinigay ko na ang ebidensya sa pulisya. Ito ay isang recording. Ito ay utos ni Zhao Mingsuan. Si Qian Zhendong ay kanyang aso. Nais ni Zhao Mingsuan na sakupin ang Chengxi. Pinipilit kang sumuko. Kaya pala ay inutusan. Ang puso ay napakasama. Ay naku, Diyos ko. Lahat ng ito ay peke. Lahat ay inimbento ni Suxiaoran. Si Manager Zhang ay mula sa parehong kumpanya. Sino ang makakaalam kung magkakasundo sila para siraan ako? Magfa-file ako ng kaso laban sa kanila para sa paninirang puri. Na, Ginoong Su, paano mo mapapatunayan na hindi ka nagtutulungan sa mga empleyado ng iyong kumpanya para siraan ang Ruidian? Itong mga tao ay may problema sa isip. Sino bang nagbubuhos ng dumi para ipakita ang sariling kalinisan? Ling Xiao, mag-isip ka na ng paraan. Kaya kong patunayan na itong Ginoo. Pwede ko bang itanong, ano ang relasyon ninyo ni Ginoo Su? Ikaw ba ay tao ni Chengxi? Sinasabi mong meron kang paraan para patunayan. Ano ang paraan na iyon? Siya lang naman ay, ang binabantayan ni Ginoo Su, isang alalay lang. Ano ang maipapakita niya? Siya ang aking boss at nagpapautang. Sinasabi mo ba na ako ay tao ng umaga? Tungkol sa paraan, napakadali. Hahaha. Ginoong Su, mukhang talagang wala kang magagawa. Hindi mo lang ako siniraan, kundi pati na rin itong batang lalaki na inaalagaan mo. Nang aaliw dito. Anong? Gusto mong magpakitang gilas bago pa man mag-collapse ang kumpanya mo? Para magpasaya sa lahat. Haha. Alam mo ba, katatapos ko lang mag-drawing ng amulet para kay Xin. Kung gagamit ka ng kasinungalingan, mas malakas ang gantimpala na ibibigay ko sa sarili ko. Haha. Ginoo Su, mukhang ang kumpanya mo ay tunay na puno ng talento. Ay, mula sa inside na magnanakaw ng script, hanggang sa mga mangkukulam na naniniwala sa kababalaghan. Paano? Nais mong mangyari sa lugar na mawala ako. Akala mo ba lahat ng tao ay tanga? Sabi ko, Ginoong Su, kung may oras ka, dalhin mo ang mga tao mo para tingnan ang isip. Kaya ano ba ang totoo? Talagang walang hiya, nag-drawing ng simbolo. Utusan ng isip at puso na magkaisa. Utusan ng isip at puso na magkaisa. Ay, walang nangyari. Kaya ang sinasabi, ang basura ay basura. Laging nagpapanggap. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Sino ba talaga ang nangopya sa kanino? Sobrang katawa ka, bata. Nabanggit ko na ito ng maraming beses. Ikaw ang nangopya sa disenyo ng aming kumpanya. Paulit-ulit na lang ito, ganito pa rin ang sitwasyon. Ang katotohanan ay katotohanan. Oh, talaga. Nagkamali ako. Ako ang nagnakaw ng disenyo ng kumpanya ninyo. Wala akong pagkatao. Bata, anong ginagawa mo? Ikaw ang may kagagawa nito, di ba? Siya talaga. Siya ang nagdulot sa akin ng problema. Ginoong Qian, kailangan may ebidensya ang sinasabi mo. Nandyan ang lahat para makita. Hindi naman pinilit ni Ling Xiao na magpatira pa ka. Ikaw. Nagkamali ako. Totoo ang lahat ng sinabi ko kanina. Ikaw, bata ka. Ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo?
Ang mga sinungaling ay nagbibigay ng gantimpala sa kanilang sarili. Ngayon, tanungin kita ulit. Sino ba talaga ang nangopya sa kanino? At sino ang nag-utos sa'yo? Paano ko malalaman? Hindi naman ako ang gumawa niyan. Si Zhao Mingxuan. Si Zhao Mingxuan ang nag-utos niyan. Ako rin ang nag-utos kay Manager Zhang na magnakaw ng disenyo ng Xingyiao para sirain ang Su family. Pabayaan mong sumuko si Suxiaoran sa akin. Tapos na, tuluyang tapos na. Ngayon, naririnig ng lahat, di ba? May iba pa bang tanong? Suxiaoran, ikaw na maliit na salot, kasalanan mo ito. Mag-ingat ka. Wow! Kung siya ang ina ko, masaya na sana ako kung siya ang fian ko. Suxiaoran, anong iniisip mo? Paano pwedeng mangyari yun? Hindi pwedeng mangyari yun ng swerte-swerte lang. Hindi ka palalampasin ni Zhao Gongzi. Maghintay kayo, makikita ninyo. Lahat ng basura ay basura. Yung batang si Ling Xiao, talagang hindi siya ordinaryong tao. Hindi nakakapagtaka na natalo si Qian Zhendong sa kanya. 6-1 Yin Daozhang. Ano, may nakita ka bang iba? Yung batang ito, paulit-ulit na sinisira ang mga plano ko. Hindi naman ito kundi mga mababaw at mababang uri ng mga taktika. Huwag magmadali, Zhao Xiao. Nakikita kong siya ay bata pa. Ang kanyang kaalaman sa daan ay tila nagsisimula pa lamang. Marami akong paraan at mga taktika para ayusin siya. Kung gayon, pasensya na, Daozhang. Kapag natapos na ang gawain, pangako kong bibigyan kita ng kabayaran. Walang bawas kahit 1 sentimo. Ayos lang. Ibigay mo ito sa isang tao para ilibing sa hilagang kanlurang sulok ng bahay ng Su. Sa tamang panahon, ako na ang bahala kay Zhao Xiao. Nakuha mo na ang iyong nais. Masama. Salot. Maghintay kayo sa akin. Ang galing. Salamat sa maliit na munting mambabatas. Ngayon, tuluyang-tuloy na ang kabuuan. At saka, nakapagtipid tayo ng ilang daang libong pagkawala. Nabawasan pa ng isang kakumpetensya. Ang krisis ng kumpanya natin ay naipasa ng maayos. Walang dapat ipag-alala tungkol sa pagkabangkarote. Ilang daang libo. Maaari ko na ring isipin na nagbabayad ako ng utang dito. Miaoy, masyado kang maaga sa iyong kaligayahan. Hindi mo ba narinig si Qian Zhendong na nagsabi? Mayroon pang Zhao Mingxuan sa likod. Siguradong hindi siya basta-basta susuko. Itong taong ito ay palaging nakatutok sa ating kumpanya. Talagang nakakainis. Maliit na albularyo. Hindi ko akalain na talagang marunong ka ng mahika. Ang galing mo talagang magmahika. Pwede mo ba akong turuan? Salamat sa today. Hi, walang anuman. Di, tingnan mo. Malaki ang naitulong ko sa'yo. Yung utang mo sa akin. Hello. Anong? Nabalik na naman ang problema ng tatay ko. Sige, pupunta na ako agad. Sige, aalis na tayo. Kuya Wu, ano na ba talaga ang nangyari sa tatay ko? Bakit bigla na naman siyang nahimatay? Ginoo. Ewan ko rin po. Nang makita ko, nakabangungot na ang matanda sa bakuran. Dumating na rin ang doktor. Sabi nila, hindi na magtatagal ang matanda. Ano? Xiaoran. Kakaiba, kahit na siya ay napapalibutan ng masamang enerhiya. Di ba't nagpagaling na ako sa kanya? Bakit ganito pa rin? Miaoy, tulungan mo naman. Ihatid mo ang tatay ko sa ospital. CJ, huwag mag-alala. Matutulungan kitang tingnan. Ganito na ang kalagayan ng tatay ko.
Paano ko hindi magmamadali? Ayos na, Ling Xiao. Alam ko may kakayahan ka. Pero may sakit ang tatay ko. Kailangan niya ng doktor. Xiao Ran. Hindi ba marunong siyang gumamit ng mahika? Talagang marunong si Fang Yi. Baka, bigyan natin siya ng isang pagkakataon. Subukan natin. Ling Xiao, talagang marunong kang maggamot. Siyempre, walang problema. Sasain ko yan. Nakakabahala. Bakit ang bigat ng masamang enerhiya sa kanya? May mga palatandaan na ng maagang pagtanda. Masama ito. Mayroong may target sa pamilya Su. Ito ay isang feng shui na plano. Kamusta si Ling Xiao? May nakita ba siya? Alainan, ano bang nangyari sa tatay ko? Ganito kasi. Naipit si Tio sa isang feng shui na trapiko. Dulot nito ay pumasok ang masamang enerhiya sa kanyang katawan. Nagdulot ito ng mga palatandaan ng maagang pagtanda. Pero ayos lang. Gagamitin ko muna ang paraan ng pinong karayom para mapanatili ang kanyang kalagayan. Sandali lang, hayaang siya ang gumawa. Siguradong mamamatay si Ginoong Su. Bakit ka nandito? Hindi kayo welcome dito. Pakiusap, umalis kayo. Xiao Ran, para sa ikabubuti mo ito. Narinig ko na may nangyari kay Tio Su. Kaya't naglaan ako ng malaking halaga para makuha ang Daoist Naksuanyin. Mataas ang kakayahan ng alagad ng Diyos. Sikat siyang manggagamot. Magtitiwala ka sa kanya. Siguradong magagalingan niya si Tito Su. Bata, kung itataboy mo ako. At hayaan siyang mag-iniksyon. Walang duda na mamamatay ang iyong ama. Matandang tao, anong sinasabi mo? Nakikita ko ang kalagayan ng iyong ama. Parang siya ay nasira dahil sa masamang mahika. Walang kwenta. Kanina pa ba sinabi ni Ling Xiao na may taong sumira sa feng shui? Nga. Bakit hindi mo naisip? Sino ba ang may alam ng mga ganitong bagay? At nagkataon na may ganitong pagkakataon. Ikaw, matandang bagay. Huwag kang mang-udyok dito, pwede ba? Anong pagkakataon mayroon si Ling Xiao para gawin ito? At saka, paano mo naman mapapatunayan na wala kang kinalaman? Hindi ko ito pinapansin. Saka na, ito ang unang pagkakataon na nandito ako. Unang pagkakataon na makikita ko kayo. Anong pagkakataon? Xiao Ran, paano namin ikaw masasaktan? Alam mo ang nararamdaman ko para sa iyo. Dapat alam mo iyon. Tama ang sinabi ng Daoist. Ang tao ay kilala sa mukha, hindi sa puso. Baka may tao na para lang mapahanga ka at makuha ang iyong pagtitiwala. Sadyang ginagawang ganito. Seryoso ba talaga na siya? Pakiusap, tulungan mo kami, Dao Chang. Xiao Ran, si Ling Xiao talaga ang tumulong sa atin. Hindi siya ganito tao. Ikaw, hindi ka dapat maniwala. Alam ko. Pero ngayon, delikado na ang kalagayan ng tatay ko. Hindi na ako makapaghintay pa. Pakiusap, tulungan mo kami, abala. Sa hinaharap, babalik ako ng may pasasalamat. Tama na. Suhong, gising na. Tatay, kamusta ka? Ano bang nangyari sa akin? Salamat, Ginoong Pari. Miss Su, wala iyon. Narito ako. Mayroon akong talisman para sa pag-iwas sa masama. Makatutulong ito sa iyo na umiwas sa mga masamang tao at magtagumpay sa iyong karera. Huwag tumanggap. May problema ang talisman na ito. Liksat, mukhang mayroong ibang tao. Hindi naman sigurado na mabuti ang inyong kalagayan. Sige na. Maraming tao ang humihingi ng siglong ito. Hindi sigurado kung makakakuha sila. Dahil ayaw ni Giangi. Su, kaya ayos lang. Sandali lang, Daozang Ingshi. Xiao Ran, ano pang hinihintay mo?
Hindi ka pa ba magpapasalamat sa Daoist? Anong pasasalamat? May problema ang talisman na ito. At saka, hindi ka niya talaga pinagaling. Nagsasalita ka ng kalokohan. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ngayon, nararamdaman ko. Buong katawan ko. Malinaw ang isipan ko. Magaling na magaling ako. Maraming salamat, Abot. CJ, hindi ka naniniwala na ako, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Kapag may nangyaring masama, huwag mo akong hanapin. Si Aoran, aalis na kami. Hayaan mong magpahinga si Uncle Su. Si Aoran. Alam ko na ang aking limitasyon. Uuwi ka na. Ling Xiao. Samahan mo akong manatili ngayong gabi. Hintayin nating gumaling si Papa bago tayo umalis. Si Aoran, hindi ka ba naniniwala sa akin? Bakit pa ako mag-iiwan dito? Mananatili ka kahit 2 milyong piso. Hintayin nating gumaling si Papa. Bayad mo na ang utang mo sa akin tapos na tayo. Magbibigay pa ako sa'yo ng 1,000,000 piso. Nasa iyo na ang desisyon kung aalis ka o mananatili. Bahala ka. Ayos. Ikaw ang nagsabi nito. Tupad sa salita. Sige, manatili na lang. Ang bigat ng masamang espiritu. Sabi na nga ba, galing iyon sa albularyo. Hindi ito magandang bagay. Ayaw lang maniwala. Ay, ang haslo naman. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Hay naku, bitawan mo na. Hindi mo pa alam kung saan pumunta ang anak mo. Ikaw mismo ang kumagat sa akin. Huwag mong sisihin ako kung magising ka. Ah ah. Ang hirap naman. Haba, si Suksyaoran ang nangungutang, Suksyaoran. Ano nang nangyayari sa akin? Nangahas kang mang-agaw ng tao sa harap ko, Daoye. Talagang nakakainis ka, Xiaoran. Ang bait mo, makinig ka lang sa akin ng maayos, ang saya sana. Master, talagang magaling ang iyong simbolo ng pagsunod. Mas mahusay pa kaysa sa mga gamot na pang-iwas. Parang kusa na silang sumusunod at pumupunta sa akin. Zhao, sobra na ang papuri mo. Yung simbolo ko ay kayang kontrolin ang kanilang isipan. Kaya silang sundin ng walang pagtutol. At pagkatapos, parang isang malaking panaginip na walang bakas. Ngunit, ako'y nagkamali sa batang iyon. Isang malakas na sigaw. Halos nasira ang aking mga talisman. Ngayon, marahil ay hindi na magtatagal. Si Xiao Zhao pa rin. Mas maaga matapos. Si Xiao Zhao pa rin. Mas maaga matapos. Mag-alala ka. Ako ang bahala, aalagaan ko siya ng maayos. Ang tawag sa bagay na ito ay Yin Xianxiang. Ayon sa pangalan, ito ay parang dumating ang isang Diyos-Diyosan.
Kailangan pa rin siyang tawagin. Yung pinakalalim na paghahangad sa puso. Kung hindi magpapaligaya, ha ha ha, magiging tanga ka. Si Zhao, magpakasaya ka ng maayos. Ay, ha ha ha. Aba, hindi ko akalain na mayroon ka pang ganitong magandang bagay. Kaya't magpapaabala na ako, Ginoong Dao. Zhao Xiao, tamang-tama ang iyong kasiyahan. Pupunta ako sa labas para protektahan ka. Xiao Ran, walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Mga kabataan, ano ang gusto ninyo? Hindi madali ang iyong pag-aayuno. Umalis ka na agad. Matandang yan. Huwag kang magyabang sa harap ko. Ako ang may utang sa iyo. Ibigay mo na ang tao. Walang galang. Sinasabi mo pa ito sa akin ng ganito. Ngayon, ako na ang magtuturo sa iyo, master mo. Turuan ka. Medyo may alam ka rin pala. Sayang, ang mga demonyo at masasamang espiritu. Nagmamaliit pa rin sa harap ko. Purong yang na enerhiya ng isang Diyos. Selyo ng liwanag. Paano mangyayari yon? Napakabata mo pa. Paano ka magiging kalahating hakbang na Diyos? Sino ka ba talaga? Ginoo, mahal na guro, pakiusap. Nawalan lang ako ng bait. Pakiusap, mahal na guro, bigyan mo ako ng buhay. Sabi ng guro, mga masamang espiritu, hindi ka dapat mamatay. Kakaiba. Bakit ang bilis namang nawala ng galaw? Hindi kaya yung batang yun? Mabilis na na-adopt ni Dao Zhang. Hoy, Xiao Ran. Ngayon na magsisimula ang ating pangunahing gawain. Haha. Lumayas ka na. Bakit ikaw? Paano ka nakapasok? Nasaan silong Dao? Oh, yung masamang tao na yun, yung lulong sa mahika. Pasensya na Sabihin mo sa kanya na umuwi na para kumain. Susubukan mong lokohin ako. Ikaw mismo ang nagtanong sa akin. Sinabi ko na, pero hindi ka naniniwala. Umalis ka na. Umalis? Salamat, Ling Xiao. Ling Xiao. Sobrang init, sobrang hindi komportable. Ling Xiao. Hindi naman. Nagsagawa na naman ng gamot. Wala na bang ibang paraan? Maaari ba silang gumamit ng ibang taktika? Ako. Ano bang nangyayari sa akin? Yun bang bagay na iyon? Pusong daan ng guro. Walang-wala. Mahabaging Diyos. Tapos na.
Anong gagawin ko? Hindi tama to. Ako ang biktima, bakit ako mag-aalala? Pero siya ang nagsimula. Ako, 我都干了什么？ nahihiya ako. Paano ko siya haharapin? Siguradong gising na siya, di ba? Bakit hindi siya nagsasalita? Baka nag-iisip siya kung paano ako ay blackmail. Maliit na alagad ng Diyos. Hintayin mo akong lumaki. Siyempre, darating ako para makipaglaro sa'yo sa ibaba. Siguraduhin mong maingat na itago ang pendant. Sana isa na lang sila. Alaynan. Sige, sabihin ko na. Ikaw ang unang kumilos kagabi. Ako ang biktima. Kaya hindi mo ako dapat sisihin. Sinasabi mo pa, yung Ling Xiao, tungkol sa nangyari kagabi, gawin na lang nating parang walang nangyari. Alaynan. CJ, alam ko, kung sakaling kumalat ang balitang ito, sigurado kang mapapahamak. Ayos. Ginoo, may malaking problema. Umaga na. Bakit ka naguguluhan ng ganyan? Bakit ano ang nangyari? Magsalita ka ng dahan-dahan. May nangyari kay Young Master. Ming Xuan. Anong masamang nangyari sa kanya? Nakaligtas na ba siya sa gulo? Hindi ko ba sinabi? Kamakailan lang ay nakipagtulungan sa pamilya Li. Tagumpay at ang Yongzhou Chamber of Commerce. Sa isang mahalagang sandali ng pagtutulungan. Hayaan mo siyang tumigil na. Ginoo, binata. Naging tanga siya dahil sa isang tao. Anong sinabi mo? Narito na ako, magandang babae. Ha ha ha. Ikaw na anak. Anong balak mo? Bilisan mo, hawakan mo siya. Oh, ang daming magaganda. Sobrang dami nga. Xiaoran, saan ka pupunta? Anong nangyayari dito? Isang taong maayos sana. Bakit naging ganito? Ipacheck mo ako. Ngayon din. Gusto kong gawing pira-piraso ang taong pumatay sa anak ko. Sa 1,001 piraso. Tatay, umuwi na ako. Saan na siya? Nasira na. Ay. Ling Xiao, saan ka pupunta? Tatay. Tatay, 这是怎么了？怎么还掉了？ bakit dalawa pang ngipin ang nawala? Oh, wala iyon. Ang tiyuhin ay nasumpa ng demonyong tao. Maya-maya, mawawala rin iyon. Itong ngipin. Siguro ay nakagat ng buto kagabi nang hindi alam. Ganun ba? Tama. Ganun nga. Dito. Gumuho. Paano ako nandito? Nagpalamig buong magdamag sa labas. Hindi ba't sobrang lamig? Anak, anong nangyari sa'yo? Kamusta ka na? Bakit ka natulog sa labas? Hindi ko rin alam. Naalala ko na natutulog ako ng mahimbing sa silid na ito. Sa loob. Bakit nandito ako? Hindi kaya naglakad-lakad ako ng tulog? Hindi kaya naglakad-lakad ako ng tulog? Hindi pala tulog-lakad. Kayo pala. Nasa ilalim na ng kapangyarihan ng demonyong iyon. Anong ibig sabihin nito? Ganito kasi, Dad. Oh, CJ. Yung hayop na iyon, hindi ka naman ginambala, di ba? Siya. Wala naman siyang ginawa sa akin. Mag-relax ka lang, Dad. Wala akong anuman. Buti na lang. Dumating si Ling Xiao sa tamang oras. Yang si Zhao Mingsuan na maliit na siraulo. Talagang nakakadismaya. Sige na, Dad. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong kalusugan. Ling Xiao,
Kamusta na ang kalusugan ng tatay ko ngayon? Ang masasamang enerhiya sa katawan ni Tio. Naitanggal ko na. Pero kung hindi ito malulutas, yung feng shui na binuo ng demonyong mago, hanapin ang bagay na nagdudulot ng masamang enerhiya. Kung hindi, magkakaroon ka ng maagang pagtanda sa loob ng katawan. Hindi maayos ang AIDS. At anumang oras ay maaring maapektuhan ng masamang enerhiya. Ay naku, ano ang gagawin natin, Cheng Shi Bandao? Tama, Ling Xiao. Ang galing-galing mo. Siguradong may paraan ka para ayusin ito, di ba? Pero, yung ipinangako mo sa akin dati, manatili ka hanggang gumaling ang tatay ko. Utang mo sa akin. Mawawala na iyon. Bibigyan pa kita ng 100,000 piso. Pagdating ng panahon, ikaw ang bahala. Kahit anong gusto mo. CJ, ito ang sinabi mo. Sinasabi mong tutuparin mo ang mga bagay na ipinangako mo dati. Bilang pa rin iyon. CJ, gusto lang talagang umalis ng taong ito. Umalis at matulog sa kalye. Si Auran, parang tumatanda na si Papa. Yung tingin na iyan, talagang hindi maabot ng mga kabataan nyo. Tungkol sa kumpanya, narinig ito ng tatay. Yung boyfriend mo talagang may kakayahan. Ay naku ako, hindi ako tutol na magkasama kayo. Kung sakaling makaligtaan mo ito. Sayang naman. Ay naku, Dad, wag mo nang pakialaman. Ay, ganito kaganda ang kabataan. Hindi pwedeng mapalampas siya, Bandao. Hindi pwedeng mapalampas siya, Cheng Shi. Pinagmumulan ng masamang hangin. Nandito lang ito, pero isa lang itong berdeng halaman. Walang masama dito. Itong mga berdeng halaman ay inalagaan ko ng maingat. Madalas ko pa itong alagaan. Wala naman akong nakitang problema. Sa halip, magandang paraan ito. Siyempre, hindi ninyo makikita ang abnormalidad. Dahil ang abnormalidad ay nasa ilalim ng berdeng halaman na ito. Tama. Dito ang kanlurang hilaga. Nasa posisyong kiyan, kumakatawan sa langit. Sa posisyong ito, kumilos na kayo. Ito ang pinakamalinaw na mapanlin lang. At ang dahilan kung bakit hindi ninyo napansin ang kakaiba ay dahil sa mga halamang ito. Anong meron sa mga halamang ito? Ang mga ito ay nagdadala ng masamang espiritu na may malakas na puwersa, na madaling mapansin ng tao. At ang dahilan kung bakit hindi ito napansin ay dahil sa mga halamang ito. Malinis at banayad ang kanilang enerhiya. Magandang maitago ang mga masamang enerhiya na ito para makapaminsala ng hindi nila alam. Ganito ang sinasabi ko. Yung mga bagay na nakasakit sa atin, nakatago sa ilalim nito. Tama. Papa, maghanap ka na agad ng tao para hukayin ito. Hindi ko na kailangang gawin ito mag-isa. Titingnan ko kung anong meron. Mayroong bagay. Humakbang ka pabalik. Ano ito? Buti na lang at natagpuan ito agad. Ito ay isang talisman para sa pag-iwas sa masama. Kasama ang buhok ng bangkay. Patuloy na sumisipsip sa paligid ng mga nalulumbay na masamang espiritu na nagtitipon dito. Kapag ang masamang enerhiya ay naipon sa isang tiyak na antas, ang tao ng tahanan, tiyak na malulunod sa masamang enerhiya at mamamatay ng maaga. Si Zhao Mingsuan na maliit na salot ay talagang gumamit ng ganitong mababang paraan. Ling Xiao, kailangan talaga naming tulungan ka. Tulungan mo kaming sirain ito. Paano namin ito haharapin? Ipapaso mo ba? Kung gagamit tayo ng karaniwang apoy, baka matakot na ang masasamang espiritu at mawala. Pero baka pa nga nitong saktan ang mga inosente. Kailangan ng espesyal na paraan upang malutas. 5 kidlat na batas. Tai siyang Laojun. Mabilis ayon sa utos. Ngayon, ayos na. Ngayon, ayos na. Salamat sa iyo, Ling Xiao. Talaga bang aalis ka? Dahil, Xiao Xiao, sa pagkakataong ito, salamat sa iyo. Hindi lang nailigtas si Xiaoran.
Tumulong din sa tiyuhin na malampasan ang pagsubok na ito. Dati, siya ay tiyuhin. Masyadong makitid ang isip. Maraming nasaktan. Huwag mo nang isipin. Haha, sa hinaharap. Ang pamilya Su ay pamilya mo na. Ano man ang kailangan, huwag mag-atubiling lumapit. Haha. At saka nga, nakatago si Tiyo ng 2 garapon ng matandang alak na 30 taon na. Hindi pa niya kailanman ininom kasama ang iba. Ngayon, tayo lang ang uminom hanggang sa mapagod. Haha, tara na. Hahaha, ay naku. Tara na, tara na, tara na. Come, Ling Xiao, come. Tatay, huwag nang uminom, mag-ingat sa kalusugan. Anong sinasabi mo? Masaya si tatay. Hayaan mong makiinom pa siya ng ilang baso kasama ko. Anong nangyayari? Tayo, mag-toast. Uminom na tayo. Huwag ka nang uminom. Kung uminom ka pa, pareho kayong malalasing. Paano kami makakabalik? Saan ka babalik? Ito na ang bahay mo. Saan ka pa babalik? Hayaan mong manatili ang manugang dito ng ilang araw. Anong nangyari? Kaya, Tay, may kailangan pang asikasuhin sa kumpanya bukas. Sige, mag-ingat kayo sa pag-uwi. Sige na. Naiintindihan ko, Tay. Uminom ka pa ng kaunti. Halika, uminom tayo ulit. Tara na. Tumayo ka, tara na. Mag-inuman tayo sa susunod. Kailangan talagang mag-inuman sa susunod. Uy, may oras ka ba? Dalhin mo si Manugang at bumalik ka para bisitahin ako Sige, aalis na ako. Ingat ka sa pag-uwi Sige, hindi na ako maghahatid. Ay naku. Pag nagising ka na, malamang aalis ka na. Ling Xiao, kumusta na? Kung ayaw mong uminom, bawasan mo na lang ang inom mo. Sino ang nagsabi na hindi na ako pwedeng uminom? Akala mo lang na itong inumin ay makakapagpasobra sa akin. Hindi ka palasing. Di ako lang. Ano lang ang ginawa ko lang. Dahil, sa ipinangako ko sa'yo, tapos na ang lahat. Ibig sabihin ba ay wala na tayong utang? Uuwi ka na ba? Tama. Talaga namang para ito sa pagtatrabaho at pagbabayad ng utang. Ngayon na wala na ang utang. Siyempre, kailangan ko na ring umalis. Kailangan ko pang maghanap ng tao. Gusto mo lang bang magbayad ng utang? CJ, tama ka. Sige, umalis ka na. Alaynan. May 500,000 dito sa card. Para sa mga ginawa mo nitong mga nakaraang araw. Gantimpala sa responsibilidad sa trabaho. CJ, salamat Aalis na ba ito? Kakaiba. Bakit parang may kulang habang pinapanood siyang umalis? Parang may puwang sa puso. Medyo masakit nga. Sige na, ayoko na. May isang batang babae pang naghihintay sa akin. Mas mabuti pang hanapin ko na siya muna. May isang batang babae pang naghihintay sa akin. Mas mabuti pang hanapin ko na siya muna. Tara na, tara na. Pag umalis ka na, wag na kitang makita pa. Susuk Xiaoran, anong nangyari sa'yo? Nagtataka ka pa kung may pupuntahan siya. O kung may pera siyang magagastos. Binigyan siya ng 500,000. Kayo lang ay nagkita sa hindi inaasahang pagkakataon. Sige na, wag nang mag-isip ng kung ano-ano. Kapag natapos na ang mga bagay-bagay, pupunta na ako sa Fianvi Mountain para hanapin ang aking fiancé. Ay, nandito na kayo. Nasaan ang batang pari? Umalis na siya. Bakit siya umalis? Saan siya pumunta? Nabayaran na ang utang. Siyempre, kung gusto niyang umalis, aalis siya. Tungkol sa kung saan siya pumunta. Saan man siya gustong pumunta, pupunta siya. Anong pakialam ko doon? Mukhang may isang tao na ayaw siyang pakawalan. Ang gala para sa proyektong ito ay gaganapin sa Cloud Pavilion. Doon, personal akong dadalo.
Aanunsyo ko ang napiling kasosyo. Siya si Ginoong yun. Nagtatago sa bundok ng matagal. Ngayon lang naisip na si ate ko pala. Talagang nahirapan ka na. Hindi naman, ate. Kasi may nangyari lang kasi. Kailangan ko lang itong ayusin. Agad akong pupunta sa'yo, di ba? Ah, talaga. Kung hindi mo pa ako hiningi ng tulong, baka hindi mo alam kung nasaan ka na sa gubat. Paano naman, Kuya Senior? Sige na. Talaga bang hindi ko alam? Paano ka pinayagan ng master na bumaba mag-isa? Hindi ka ba natatakot na baka may mang-agaw sa'yo? Naging masama na. Heto, ang dokumentong kailangan mo. Salamat, ate. Salamat, ate. Mukhang nakabihag na ang puso ng nakababatang kapatid. Tunay na nahulog ka na sa makamundong pagnanasa. Ah, siya pala. Kaya pala hindi makalimutan ng aking junior. Talagang napakaganda niya. Sobrang ganda talaga. Walang senior. Sige, dalhin kita kumain. Tara. 6 Yaoran. Anong nangyayari sa'yo kamakailan lang? Palagi kang absent-minded. Dahil ba sa pagkain na hindi mo nagugustuhan? Hindi. Naisip ko lang kasi. Tungkol sa party bukas ng gabi. Yung party na ito, napakahalaga sa atin. Kamakailan, sobrang naging matindi ng Zhao pamilya. Ang epekto sa amin. Kung sakaling makasali tayo sa proyektong ito at makipag-ugnayan sa Yongzhou Chamber of Commerce, hindi na tayo matatakot pa sa sadyang pagpipigil ng Zhao pamilya. Akala ko pa naman, iniisip mo ba yung maliit na monghe? Mula nang umalis yung maliit na monghe, ganito na tayo. Ang buhay natin ay sobrang boring na. Sige na, kain na, umalis na tayo. Yuha! Ginoong Su, gusto ng aming may-ari na imbitahan ka pumunta sa amin. Sana'y pakinggan mo ang paanyaya. Kung ayaw ko naman. Alainan, sila ang mga iyon. Kaya kailangan namin mismo. Imbitahan si Ginoong Su na pumunta. Kasama ang mga lokal na influencer at tatak ng tsaa. Bahagi ng ilang proyekto na may natatanging konsepto. Pangunahing pagkakakilanlan ng kumpanya, pagtatatag, disenyo ng espasyo ng negosyo o mga brand case, kasama ang konsepto ng brand na ito. Ulat. Disenyo ng espasyo ng negosyo, batay sa konsepto ng brand, mga resulta ng trabaho o mga ulat ng media. Sinasabi mo, yung batang babae ng Su family, at isang tao na tinatawag na Ling Xiao, na nagdulot ng ganito sa aking anak, Panginoon ng tahanan. Ayos, magandang trabaho, gagawin kong, hindi na makabangon ang pamilya Su. At pati na rin, ang mga supplier ng mga hilaw na materyales, ay dapat sitahin. Sino mang magtatangkang makipagtulungan sa pamilya Su, ay magiging kaaway ko, Zhao. Magdala ng ilang tao. Pakitawag si Su Xiaoran dito. Itong babaeng ito, at yung bastardo na si Ling Xiao, na nagdulot ng problema sa anak ko. Gusto kong magsisi sila. Gusto kong magmakaawa siya sa akin. Mas mabuti pang maging maingat si Miss Su. Huwag tayong magpahirap sa isa't isa. Naku, Xiaoran. Yung dalawang nasa tabi ay mga guro ng sinaunang sining ng pakikipaglaban. Ano nang gagawin natin? Huwag kang matakot. Sila ay para sa akin. Magsusumbong tayo mamaya. Sige, sasama ako sa inyo. Si Xiaoran. Sige na, Yanyi. Su, sandali lang. Enye. Sino ba yung babae niya? Saan kaya nakuha ng tanga na ito ang isang magandang babae? Ang kapal ng mukha niya. Sayang si Xiaoran. Hindi na makakain o makainom para sa kanya. Bakit? Gusto mo bang mamatay? Wala kang pakialam dito. Magsimula ka ng umalis. Sino sila? Pamilya Zhao. Yung Zhao Mingsuan. Alainan, umalis ka na. Ikaw nga. Yung nagpasabog sa aming Ginoo. Ling Xiao. Tama. Ako nga si Ling Xiao. Yung Ginoo nyo, ako ang nagpasabog sa kanya. Bakit siya naging tanga? Hindi dapat ganon.
Hindi rin naman ako gumamit ng masyadong malakas. Tanga, bakit mo lang inaamin? 他们都是国 Sila ay mga guro sa sinaunang martial arts. Hindi ka makakalaban. Batang ito, ikaw pala yun. Ang ganda, sabay-sabay na tayong umalis. Hindi naman mababawasan ang gantimpala ng may-ari. Dalhin niyo lahat ng tao. Mga hindi kasali. Kung may alam, umalis kayo. Bigyan niyo ako ng sandwich at steak. Ay, hindi ba kayo sabay-sabay na pumunta? Bakit ka? 不仅 Hindi magmadali. Mga maliit na sundalo lang yan. Saan ka nakakuha ng tanga? Batang ito, sumama ka na lang sa amin ng maayos. Huwag kang tutol. Kung hindi, ikaw ang masasaktan. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Hey, mag-ingat ka. Bata, akala ko hindi kita kayang baliin. Hindi ko inasahan na marunong ka rin. Tanggapin mo ang isang suntok ko. Ah! Tumigil ka, huwag kang gumalaw. Sumama ka sa amin ng maayos. Kung hindi, hindi mabuti ang aking kutsilyo. Maganda ang pagkakagawa. Anak, kahit gaano ka kagaling, ano ngayon? Kailangan mo pa ring sumama sa amin ng maayos. Ano ka bang nilalang? Tara na. Ayos ka lang ba? Tapos na. Tamang-tama lang ang steak. Umupo ka na at kumain. Salamat sa iyo ngayon na isalba mo ako. May lakad pa ako, aalis na ako. Ay, parang nagkaroon lang sila ng maling akala. Hindi mo ba ipapaliwanag? Ano ang ipapaliwanag? Maliit na kapatid na lalaki. Talaga namang tanga ka. Hindi nakapagtataka na hindi. Kapinigilan ng guro. Anong ibig mong sabihin? Ek, sinasabi mo ba? Akala mo ba hindi alam ng guro? Nakita mismo ng guro na bumaba ka ng bundok. Hindi ko maintindihan. Ikaw, isang hangal na bata. Paano ka nagkakaroon ng ganitong isip? Sa murang edad, maabot ang daan sa mundo. Talagang nakakainggit. Maliit na kapatid. Kailan mo ba makikita ang iyong puso? Maliit na ran. Hindi mo ba tatanungin kung sino ang batang babae yon? Basta ka na lang umalis. Bakit nagtatanong? 我跟他又没说 Wala naman akong kinalaman sa kanya. Sino ba ang kasama niya? Wala naman akong kinalaman dyan. Ganito ka na lang umalis. Jesus, hindi ka nagsisisi. Ay naku. Ay, Xiaoran. Tingnan mo, andyan na ang tanga. 他怎么在 Paano siya nandito? Aking nakatatandang kapatid. Pinaabot niya ako para humanap ng kapareha. Sino ang dapat kong hanapin? Bahala na, wag na siyang alalahanin. Kamakailan, parang nababaliw na ang pamilya Zhao. Pinipiga kami. Ang pakikipagtulungan sa yung Xiao Business Association na ito ay tila ang huli nating pagkakataon. Pero sa tingin mo ba may pag-asa tayo? 不管怎么样， Ano man ang mangyari, 咱们都要试 kailangan nating subukan. Uy, Xiaoran. Bakit si Zhao ko ay pumunta kay Ling Xiao? Bata, paano ka nakapasok? Alam mo ba kung anong okasyon ito? Hindi ito para sa iyo. Isang probinsyanong katulad mo. Ikaw ay, sinira mo ang anak ko. Nagtatanong ka pa kung sino ako. Ginoong Zhao. Sino itong batang ito? Sabi ko, paano nakapasok itong batang ito? Akala ko, mga tao ng Su ang nagdala dito. Talaga namang mga tao ng Su kayo. Anong mga basura ang dinadala nyo sa venue? Anong sinasabi mo? Sino ang basura? Isang taong hindi malaman ang suot. Hindi namin alam kung saang bundok galing itong batang ito. Nalumusob dito. Hindi siya basura, ano pa ba? Tingnan nyo nga. Anong klaseng lugar ito? Ito ay isang hapunan ng Yongxiao Chamber of Commerce. Dumating dito ngayong araw ay mga nangunguna sa iba't ibang larangan. Mga kilalang tao sa lipunan. Kailan? Nagsusuot ng ganito na parang mga artista. Hindi marunong sumunod sa mga patakaran.
Yung mga taong palaging nagkakalat ng gulo. Nakapasok pa rin. Mga security. Hindi niyo pa nga sinisiyasat ang mga G nila. Hayaan mo siyang makapasok ng pribado. Zhao ko. Ikaw, matandang tao. Si Ling Xiao ay aking manugang. Bakit siya naging basura? Bakit hindi siya makakapunta sa hapunang ito? Bakit silang lahat ay nandito? Su Zhenghong, sabihin ko sa iyo. Ngayong gabi, ako lang ang makikipagtulungan sa Yongxiao Chamber of Commerce. Ako lang ang makikipagtulungan. Tingnan natin kung hanggang kailan kayong Su family. Makakayanan ito. Maghintay ka lang. Kasama ang iyong magandang manugang. Na magmakaawa sa kalsada. Talaga ba? Talaga ba? Bakit parang hindi ikaw ang makikipagtulungan sa pagkakataong ito? Biro lang. Sa buong lugar ngayon bukod sa akin. Sino ang may kakayahan na makipagtulungan sa Cloud Chamber? Akala mo ba ikaw ang boss? Masyado ka namang mayabang na nagpapasya para sa samahan. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ling Xiao. Ang Pangulo ng Yunchen Merchant Association ay hindi natin kayang lapastanganin. Lahat tayo dito. Talaga bang ganun katindi ang senior sister? Kaya pala hindi natin siya kayang galitin. Batang, di ba sinabi mo na, malamang wala tayong kasali? Sige nga, sabihin mo. Sino ba ang katrabaho sa gabing ito? Sa tingin ko, ang magiging katrabaho ay ang pamilya Su. Batang, talaga namang hindi ka natatakot sa hindi mo alam. Ang pamilya Su ay nahihirapan na. Sa isang salita ko lang, maaaring mabankrupt siya anumang oras. Sinasabi mo bang ang Yongxiao Chamber of Commerce ay makakapili ng ganitong kasosyo? Talagang biro lang. Bata, gusto mo lang makakuha ng proteksyon mula sa supamilya. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka mapoprotektahan ng supamilya. Sinira mo ang anak ko. Kailangan mong makipaglibing sa kanya. Sino ang dapat makipaglibing sa kanino? Pangulo yun, nandito ka na. Itong batang hindi marunong sa kanyang lugar ay nagugulo sa iyong pulong. Ngayon, tatawagin ko ang mga tao para palayasin siya. Oh, talaga. Ikaw pala ang nagugulo sa aking pulong, ha? Batang ito, hindi na kailangan pang ako ang kumilos ngayon. Tapos ka na. Huwag magkamali ng isip, ginoong yun. Si Ling Xiao ay, ikaw. Ito ba ay hindi yung huli? Nakasama ni Ling Xiao na babae. Ginoong yun. Sila ang pamilya Su. Na gumawa nito, mga taong hindi karapat-dapat. Na dinala dito. Ang pamilya Su ay nasa bingit na ng pagkasira. Kahit isang minuto, maaari na silang malugi. Wala silang karapat-dapat na sumali. Sa pagtitipong ito, tamang-tama, na isama sila. Palalayasin ang gabi-gabing pagtitipon. Ah, talaga ba? Ay, kuya senior sister. Sa wakas, nandito ka na. Walang galang. Ano ka ba? At naglalakas loob kang saktan si President Yun. Guardia. Iha mo na ang batang to. Dapat nang ilabas. Batang to at ang pamilya ni Su. Pagkatapos ngayong gabi, paparamihin ko kayong mawala sa mundong ito. Sa mundo, ito ang magiging kapalaran ninyo. Sa pagsuway sa akin, sa pamilya Zhao. Alaynan. Hey, anong ginagawa nyo? Mali ang nahuli nyo. Sila ang nagpapanggap na tao ng Yongxiao Merchants Association. Sila ang gumagawa ng desisyon para sa Yongxiao Merchants Association. Sampalin mo. Ah! Ikaw ang nagmura sa akin, pangalawang tao ng Yongxiao Merchants Association. Ang pinakamamahal kong nakababatang disipulo ay basura. Anong pangalawang leader? Nakang batang disipulo. Bakit may pangalawang leader ang Yongxiao Merchant Association? Sinuri ko na. Itong batang ito nga ay basura na lumabas mula sa bundok. Paano siya magiging tao ng Yunchen Merchant Association? Ako si Ling Yun. Siya si Ling Xiao. Hulaan mo. Yunchen Merchant Association. Bakit tinawag na Yunchen Merchant Association? Ling Yun at Ling Xiao. Yunchen. Paano mangyayari to? Hindi possible to. Ipagpatuloy natin. Simula ngayon, ang Su pamilya ay magiging aking kasosyo sa Yongxiao Chamber of Commerce. Bukod pa rito, isa pa, mula ngayon, ang Yongxiao Merchants Association at ang mga unit nito ay titigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa Zhao Group at ilalagay si Zhao sa permanenteng blacklist. Hindi siya
Hindi lang isang simpleng albularyo. Ay naku, napakabait na manugang. Hindi ko akalaing mayroon ka pang ganitong katayuan. Bakit hindi mo sinabi kanina? Yung tiyuhin. Sa totoo lang, kami. Hindi ganun ang relasyon. Ay naku, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Hindi ba't nagpapanggap na magkasintahan lang? Alam ko na noon pa. Pero kasi, Xiaoran, huwag ka lang magsisi. Shidi, matagal ka nang nandyan. Sinabi ng guro na dalhin kita pabalik. Uwi ka na ba? Guro, kailangan kong bumalik sa bundok ng ulap. Bisitahin kita. Sabi mo na dati, dadalin mo ako pababa ng bundok para mag-enjoy. Pero hindi mo tinupad iyon. Tara na. Ito ay, 他刚下 ang 车 bag na dala niya nang bumaba siya mula sa bundok. Ito ay, 这是 sa katunayan, palagi kayong nag-iisa. 是我的 Ako ang nagkamali. Ek, parang may nawala akong bagay. Alam ko, sinabi ng guro, na ang mundo ay naglilinis ng puso. Lahat ay may kanya-kanyang kapalaran. Tara na. Ling Xiao, Ling Xiao. 林笑， Ling Xiao, Ling Xiao. Iyong bagay, dumating ka lang para ibigay ito sa akin. 还有这个， At ito rin, nakilala mo na, 早就知道 alam mo na noon pa.